So mga tol, alam na nga po ng karamihan na bibigyan ulit ng Team Inoue ng tsansa itong si Sam Goodman na makalaban pa rin si Naoya Inoue kahit 2 beses na itong umatras sa laban nila. Sa hindi po kasi inaasahan mga tol, muling nagkaroon ng cut sa ilalim ng kilay itong si Sam Goodman na nakuha na naman niya sa training. Una na nga pong umatras si Sam Goodman mga tol noong December, noong magkaroon siya ng cut sa ilalim ng kilay. Kaya na-reschedule po yung laban nila ng January 24. Pero sa hindi inaasahan mga tol, muling na-reopen yung cut ni Sam Goodman. Kaya ang ending, hindi na naman ulit natuloy ang laban. Pero pinalitan na nga po si Sam Goodman mga tol ng Korean fighter na si Ye Jun Kim. Kaya tuloy pa rin po ang laban ni Inoue sa January 24. At dahil po sa pahayag ng Team Inoue na balak pa rin nila labanan si Sam Goodman pag may pagkakataon, nag-request nga po ang team ni Goodman sa WBO na panatilihin pa rin si Sam Goodman na mandatory sa WBO para makalaban pa rin ni Sam Goodman itong si Inoue. So nag-email nga po ang team ni Goodman mga tol sa WBO. Ayon sa email mga tol, hindi daw makakalaban itong si Sam Goodman hanggang April at sa buwan pa raw ng May or June pwedeng lumaban si Sam Goodman. Sumagot naman po ang WBO mga tol sa hinihiling ng team ni Goodman. Nag-utos ang WBO mga tol na kailangan umano mag-submit ang team ni Goodman sa loob ng 10 araw na paliwanag na nagpapatunay na nagkaroon siya ng injured. Humihingi po ang WBO mga tol ng medical certificate at isang statement mula sa lisensyadong doktor. So kapag nakapag-submit po ang team Goodman mga tol, maaaring siya pa din ang WBO mandatory sa Super Bantam. So hindi nga lang po sa WBO mandatory itong si Sam Goodman mga tol, maging sa IBF mandatory din siya. Samantala, naglabas naman po ng statement itong promoter na Inoue na si Hideyoki Iwashi. Wika nito, pagkatapos umanong madepensahan ni Inoue ang mga titulo nito sa January 24 kontra dito kay Ye Jun Kim. Ibabakante na umano ni Inoue ang WBA belt at haharapin umano ni Inoue itong WBC mandatory challenger na si Alan Ray David Picasso sa April sa MGM Las Vegas. Pero pagkatapos daw niyan mga tol, lalabanan na daw ni Inoue si Akhmadaliev sa Riyadh, Saudi Arabia sa Taglagas. So ang mangyayari dyan mga tol, dahil interim champion si Akhmadaliev sa WBA Super Bantam, kapag binakante na ni Inoue ang WBA belt, ma-elevate po itong si Akhmadaliev mga tol bilang full champion sa WBA. Kaya kapag naglaban na si Inoue at Akhmadaliev sa Riyadh, unification na po yan na ulit ng mga titulo sa Super Bantam. At tiyak na ganyan nga po ang mangyayari mga tol dahil naglabas na ang kamahalang Turki Alalsik ng listahan na kasama po si Inoue sa mga advanced negotiations sa taong 2025. Sa kabilang banda naman mga tol, nagkainitan po si Ryan Garcia at Conor Benn nang magkita sila sa The Ring Awards sa London noong mga nakaraang araw. Ine-interview po kasi itong si Conor Benn mga tol nang mapadaan si Garcia. Tinanong nga po ng reporter si Ryan Garcia mga tol kung papalag daw ba siya kay Conor Benn. Agad sumagot si Garcia mga tol na oo, papalag daw siya. At doon na nga po nagkaroon ng pagtatalo si Garcia at Conor Benn. Tinulak ni Conor Benn si Garcia. Nagkaharap sila at nagtalo habang pinipigil sila ng mga tao sa paligid. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, kasado na po ang laban ni Conor Benn sa April na magaganap sa London. Haharapin po niya itong si Chris Eubank Jr.